In a few days po, aanihin na itong ating mais. At sinadya kong i-postpone ito para at least magkaroon tayo ng time para baka sakaling ma-document natin yung ani nito para maipakita sa inyo kung tama ba yung ating sinasabi regarding 10 tons. Pero kahit hindi ko pa na-document yung ani nito, sasabihin ko po sa inyo at hindi na wala ka naman akong mapapala kapag ako'y magsisinungaling eh. Pero ang totoo lang po yung sinasabi natin at kadalasan naman yung ating binibideo dito, yung ating mga pinapakita ay totoo naman at katotohanan. Kagaya nito, wala po tayong video na AI Hindi kagaya na nakikita ninyo na mais na napakaraming bunga na umabot pa ng 6 hanggang 10. Ito, wala pong AI dito. Saka unang-una, tignan nyo, napakabilis ngayon yung pagbulusok ng ating views at saka ang dami ng follower natin sa Facebook dahil ang mga videos po natin ay nire-recommend ni Facebook dahil walang halo itong AI pictures at sa mga video puro mga katotohanan po ito, walang halong AI or artificial intelligence. So balik tayo sa ating sinasabi na ito yung aking talagang ipinospone yung ani para baka sakaling may document ko. Kasi nagtuturo po tayo sa public school yung closing ay hanggang 30. Kaya pinaabot po natin ito ng papabutin po natin ito ng hanggang April 1. Na po ngayon. March 26 na po ngayon. So konting araw na lang ang ating hihintayin. Makikita na po natin baka sakaling may document po natin ito. So yun po yung dahilan. Hindi po tayo magtatanim ng pangalawang beses ng mais ngayon para baka sakaling maihanday po itong ating lupa para gusto ko namang umani ng marami sa palay. So nandito po tayo sa labas kahapon. Nagpa-harvest na tong ating tabi. Hindi ko alam kung ilang yung kanyang naani. Pero ang ipopokus na natin ngayon yung ating mais na talagang dapat sana naani na rin ito dahil ito ay 123 days. So yung mga hindi updated sa ating mga ginagamit, tayo po ay nagtanim noong November 23 po nung ating itanim po ito. So ngayon ay 120 days na. So katatanim pa lang dahil medyo may moisture pa yung lupa. Naglagay kaagad tayo ng abono para mayroon siyang parang basal pero not actually hindi yun ang basal kasi bago magtanim yung pagkatapos magtanim. Kaya lang hindi pa nakatubo. Bakit po natin nilalagyan ng ganoon? Para pag nag-germinate o tumubo yung ating mais at halimbawa umulan or nagpatubig ka, mayroon na kaagad siyang kakaining pataba para sasabay siya sa mga buto na naitanim sa mga pataba. So dito hindi mo sasabihin na yung iba walang kinakain, yung iba may abono, yung iba wala. Lahat sila may abono. Sa 0 so 7 days yun. So sa 7 days dapat patubigan na to. Katutubo pa lang nito pero ang ganda na mapatubigan para sabay-sabay silang umarangkada. Sabay-sabay silang lumaki para maganda yung kanilang tubo, maganda yung kanilang bulas. Yun. After nating magpatubig sa 7 days, siguro hanggang 18 to 20 days may mga maliliit na damo na ito. So dapat mag-spray na po tayo sa mga days na yon. Then 20 to 25 days mag-abono ulit po tayo. So tapos na tayo mag-spray ng pamatay damo doon. Ang gagamitin natin yung pinaghalong glyphosate, isang lata ng sardinas, saka isang lata ng sardinas na sulfate, taka 7 ml na silwate. Bakit ganon? Malakas kasi yung yung mixture na yon. Kung halimbawa hindi niya kaya yung paragis, ang mixture na yan, dagdagan niyo ng konti sa glyphosate. Dagdagan niyo pa siguro ng 1/4 sa lata ng sardinas para medyo may added strength. Then pagkatapos po natin mag-abono, nagpatubig ulit tayo. Sinasabi ko sa aking mga previous video, lalo na pag pumunta kayo sa mag-subscribe po kayo sa
Tech Pupop Channel, yung ating YouTube channel, para doon maraming mga detailed na video doon na makikita kayo. Sinasabi ko doon na mag-abono tayo sa 20 days at mag-spray tayo ng foliar. Ang in-spray po natin doon una sa 20 to 25 days yung ana at saka tricky fertilizer. Kung sa inyo ay mahangin, mag-spray kayo ng separate ng yung calcium, yung chelated calcium, para matibay po yung ating mais. Dito kahit makita nyo dry na yung ating mais, maganda pa rin po siya dahil in-sprayan po natin ito ng chelated calcium. Kahit siguro babagyo, hindi basta-basta ito dadapa dahil matibay po ang halaman, hindi lang mais, palay, mga gulay. At alam niyo, yung ating chelated calcium ay insect repellent. Sa palay, hindi po tayo gumagamit ng insecticide sa mga seedling stage. Ang in-spray lang po natin ay yung chelated calcium para matibay yung palay at hindi mag-attract ng mga uod or mga paro-paro or mga kulisap. Dahil ang ginagawa ng chelated calcium kapag medyo overdose yung kanyang timpla, po siya, sinusunog po niya yung tip ng palay, yung punla. Pag sinusunog niya, siyempre hindi ma-attract yung mga uod, so ma-protect po siya. So dito, after 30 days, sa 30 days, nag-spray tayo ng na ito, ang lalaki pa rin ng ating mais. Talagang napakakapal hanggang dito. Hindi mo makita yung nasa loob. So 30 days, spray na po tayo ng power grower. So, kapag medyo malilitang yung mais, pwede nyo isabay yung baby tol. Ang bundle po natin nito, kasama yung yung 3K fertilizer, anaa, tapos yung bibitol, yung chelated calcium, kasama din yan power grower at heavyweight tandem. Yun po yung bundle niya. At more than 3,000 pesos lang po yun. Kumpara kapag gagamit ka ng napakaraming abono, sayang po. Yun katumbas lang ng halos 2 abono. Yung foliar para sa 1 hektarya. Dahil pagkatapos ng wag yung kalimutan na ilagay yung heavyweight tandem. Yun po ang sikreto natin kung bakit mabigat po yung ating mais. Talagang talagang garantisado po, nasubukan ko na po yan, na talagang mabigat yung ating mais. Nung nakaraang second crop ko, talagang halos wala sana, hindi ko sana mababawi yung puhunan ko dito pero nabawi ko na at kumita pa ng kaunti. Ang ginawa ko, yun, nag-spray ako 2 times ng heavyweight tandem. Ang bumili dito, taga Isabela. Hindi nga sila makapaniwala sa bigat ng ating mais Dahil akalain nyo, yung talagang dumapa dahil nababad sa ulan, ang daming mga nasira. Pero inabot pa niya ng more than 5 tons yung ating mais na talagang nababad sa ulan. Talagang nagrereklamo yung bumili dahil akala niya parang nadadaya sa timbang. Timbangan niya yun, may gulang pa yung kanyang timbang. Pero nung tinitimbang niya yung ating mais, bakit napakabibigat? Paulit-ulit niyang tinignan yung sako, paulit-ulit niyang tinignan kung gaano kalaki yung kanilang tinitimbang, kasi umaabot ng halos 70 kilos ang isang kaban. Alam niyo po, ang sikreto po kung bakit yung ating mais ay napakabigat ay dahil gumagawit po tayo ng heavyweight tandem. Parang hindi ka makapaniwala, parang may magic. Pero nung una akong nagmamais nang talagang bilib na bilib ako sa NK na yan. Ang lalaki nung bunga. Ang lalaki, ang akala ko aani ako ng marami. Pero parang pang bulak na ang lalaki ng sako, tapos yung timbang mahigit 50 lang. Halos umiyak ako noon dahil napakalaking gastos, tapos napakaganong aking mais. Pero nung nag-try ako ng heavyweight tandem, mahal po yung ating mga foliar. Pero pag bumibili kayo ng gamot, anong gusto nyo? Yung mabisa o yung generic na halos hindi ka gumaling? So ako, bumibili ako hindi lang basta bumibili, pinipili ko yung mga foliar na quality. At yung mga nire-recommend ko sa inyo, tested na talaga.
At wala pa akong talagang nakita na mas maganda dito. Yung mga sinasabi nilang ibang mga foliar na marami na po na tayong nasubukan. Marami na po tayong talagang tinesting, pero yung ating ginagamit ang pinakamaganda. Marami sa inyo ang talagang hindi maniniwala. Parang tataas yung kila niya yan, pero wala akong magagawa. Share ko lang yung ating ginagawa, baka sakaling makatulong po sa inyo. At isa pa dito yung paggamit natin ng magandang fertilizer. Yung winner, may mga micronutrients po siya na nakakatulong sa ating mais. Ito, kahit buksan natin lahat, bihira po dyan yung bungi-bungi. Ang naipakita ko na kung sa ating video, yung binuksan ko na maliit, na talagang medyo parang may kulang. Pero yung bungi-bungi kasi, kapag buksan mo, mga mabibilang mo lang, halimbawa 10 hanggang 20 lang yung laman. Pero yung binuksan ko noon talagang maliit. Maliit po siya, pero itong mga malalaki, never ka niyang makakita ng bungi-bungi. Gawa po yan ng winner. Nadala po ng kanyang micronutrients. At sa tulong na rin ng paggamit natin ng foliar fertilizer, yung ating heavyweight tandem. Kung talagang wala kang maibili, gusto nyo gumamit ng potassium, pwede po yung tinuturo natin yung 0060. I-spray po ninyo. Nasubukan ko na po yun. Pero sa Bisa, mas maganda po yung heavyweight tandem. Yung 30K na 0061 yata yan, mas mabisa po. Mas maganda po yung heavyweight tandem kaysa doon. Subok ko na po yan. At talagang hindi ko i-recommend kung hindi ko nasubukan. Try nyo po yung ating ginagawa. Try nyo po yung ating method. Baka sakaling makatulong po sa inyo. Alangan naman ako lang yung ako lang yung magkakaroon ng malaking ani. Hindi po tayo selfish. Talagang kaya po nagbibideo tayo. Hindi parang asarin kayo. Hindi para hindi tayo nagmamagaling, kundi para matulungan po yung ating mga maliliit na magsasaka. Yung mga ginagamit natin, affordable naman po yan kung gusto nyo eh. Kagaya ng kung minsan hirap kami, wala kaming bibili ng pagkain, pero nakakapunta naman kayo ng inasal. Na-afford nyo naman yung Jollibee. Meron naman kayong cellphone. Bakit hindi kayo magsakripisyo ng kaunti para gumanda ang inyong subukan nyo po yung ating mga ginagamit. Ito para sustain yung ating mataas na At dahil kasi pag gumagamit ka ng mga foliar, talagang pinepersa po niya yung halaman para sipsipin yung mga nutrients. Pero gumamit kayo lagi ng tricky fertilizer para masustain din po yung mga microorganism na nakakatulong sa ating halaman para gumanda at umani tayo ng napakalaki. Yun lang po. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga tinuturo kasi nagbabago yung mga technology. Sa mga mapapansin ninyo, sasabihin nila, iba yung sinabi mo sa unang video. Iba yung sinasabi mo sa mga nakaraang video. Sinasabi mo yun parang hindi magkakatugma. Pero tandaan po ninyo, ang technology ay nababago. At sabi nga, palaging may pagbabago. Kaya mag-update po kayo. Lagi po tayong nag-aaral. Lagi po tayong nag-update sa mga kaalaman. At nanonood din po tayo sa iba. Baka sakaling may mapulot tayong mas maganda. God bless po.